we are fully utilizing our resources. Ang resources natin is manpower, logistics, and even finances. Lalong-lalo na, this is a major event, national event ito, no less than the President. And imagine, ilan yung participants or audience or yun na andon sa activity area. Dinagdagan ng Philippine National Police ang ipapakalat na security forces para sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa 22,000, ginawa itong 23,000 bilang bahagi ng ipatutupad na seguridad. Kabilang sa mga i-deploy ay mga tauhan ng Joint Task Force National Capital Region, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Coast Guard, Metropolitan Manila Development Authority, Bureau of Fire Protection, Local Government Unit, mga tauhan ng PNP gaya ng SWAT, Special Action Force, Explosive and Ordnance Division, medical teams at Civil Disturbance Management. Ayon kay National Capital Region Police Office Director, Police Major General Jose Milencio Nartates Jr., magsisimula na ang skeletal deployment ngayong araw sa Commonwealth Area at paligid ng Batasan Complex. Simula na tayo ngayon. Itong ceremonial send-off, ito yung skeletal, nagdi-deploy na tayo. Ang deployment, ang puwersa natin is of course may warm bodies at merong support groups yan, including the administrative support. Mahigpit namang ipinagbabawal ang pagpapalipad ng drone sa loob ng 10-kilometer radius mula sa House of Representatives. Sinabi ni QCPD Director, Police Brigadier General Red Maranan, gagamit sila ng anti-drone gun para pabagsakin ang mga lumilipad na unauthorized drone. As a matter of standard operating procedure, yung 10-kilometer radius ng HOR is considered as no-fly zone. No? So lahat ng mga drones na makikita within 10-kilometer radius ay isushoot down natin or ating i-disabled at i-confiscate natin, and kung may na-violate siyang batas, then we will file necessary criminal charges. Muli ding ipinaalala ng NCRPO ang pag-iral ng gun ban mula July 20 hanggang July 22 sa Metro Manila. Ang ating Chief PNP ay nagkansela or kinansel ang effectivity ng permit to carry for 3 days. That is Saturday, Sunday, and Monday. Monday is July 22. So 3 araw kanselado or the PTC4 is not in effect in Metro Manila. So pinapaalalahan na natin ang mga biyahero natin or yung mga merong permit to carry ang mga baril nila na kababayan natin na wag na nilang dalhin yung armas nila, including yung merong shoot pest or so. Kinumpirma naman ni Department of Public Order and Safety Head, retired Brigadier General Elmo Santiago, na nag-apply na ng permit to rally ang grupong bayan at isang pro-government rallyist. Ang pwede lang ibigay talaga yung Tandang Sora kasi yun ang template namin for several years na. Halos 4 na taon na sunod-sunod yun. Pero open pa rin kami. Kailangan pag-usapan mahirap yung hindi magkaintindihan Ini-insist kasi nila yung St. Peter, and apparently ang security forces natin, dinideny nila yung venue na hinihingi nila. Patuloy din ang babala ng QCPD sa mga militante na magsusunog ng FVG. Tayo ay nananawagan sa lahat ng mga protesters na huwag po nating gawin yung pagsusunog ng anumang bagay or FVG sa kakalsadahan, sapagkat unang-una, ito po ay ipinagbabawal ng batas, yung BP 880, Section 13, Paragraph 3 in particular. Pangalawa, ito po ay isang fire hazard sapagkat yung apoy na manggagaling dito sa sinunog na FVG ay maaaring lumaki. Panawagan ang QCPD sa mga motorista, iwasan ang Commonwealth, IBP Road at Batasan San Mateo Road upang hindi maabala sa posibleng mabigat na daloy ng sasakyan sa Lunes. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.